Magandang gabi po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa ating 8 p.m. Daily devotion. So, bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Yes, hallelujah, Lord God. Lord, marami pong salamat, Lord God, sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord God. Lord, marami pong salamat sa opportunity, Panginoon, na ibinigay niyo po sa akin, Lord God, upang makapagbahagi, Lord God, ng inyong mga salita, Lord God. Lord, sa mga manonood, Lord God, i-bless niyo po sila, Lord God. Bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom, Lord God, upang maintindihan po, Lord God, ang inyong mga salita, Lord God. Ganun rin po ako, Lord God. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Lord God, and kayo lang po ang madakila, Lord God, sa gabing ito. In Jesus' name, Amen. So, ano po ba yung topic po natin ngayong gabi? So, ito po ay about sa love or sa pag-ibig ng Panginoon. So, ang aking pong verse ay matatagpuan sa 2 Thessalonica 3 verse 5. So, sa English ko po muna siya babasahin. May the Lord lead your hearts into a full understanding and expression of the love of God and the patient endurance that comes from Christ. So, sa Tagalog naman po, patnubayan ng Panginoon ang inyong mga puso patungo sa pag-ibig ng Diyos at patungo sa pagbabata ni Kristo. So, habang inaaral ko po siya, nagtanong pa po ako kung ano po ba yung ibig sabihin ng pagbabata. Yun po pala ay ang ibang word sa pagtitiis or yung endurance po, yung katatagan ba, or yun, pagtsatsaga sa ibang word. So, paano nga ba ito nasulat? Itong katagang ito, itong verse na ito. So, ito po ay Paul's request for prayer. So, yung pananalangin ni Pablo po. So, nanalangin si Pablo sa Panginoon na ituro ang puso ng kanyang mambabasa sa pag-ibig ng Diyos at sa katatagan ni Kristo. So, tama nga naman na ang Diyos ay matiisin. Tama po ba? Na kahit na nakakaranas siya ng mga paghihirap, gaya ng nung ipapako na siya sa krus, 'di ba? Yung pagtsatsaga ni Lord doon na nanalangin pa siya nanalangin pa siya kay Lord na patawarin yung mga tao dahil walang pagkakakilala sa kanya. Amen po ba? And ang salitang Griego na isinalin bilang direkta dito ay kateyunay, na ang ibig sabihin ay alisin ang mga hadlang o gabayan. Hinihingi ni Paul sa Panginoon na alisin ang mga hadlang na nagbabanta na makakahadlang sa spiritual na pag-unlad ng kanyang mga mambabasa. So, ito po ay nakaugnay rin po sa word ng 1 John 2 verse 15. Do not love this world, nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. So, amen po ba? Kasi pag minahal mo ang mundo, wala namang permanente sa mundo. Tama po ba? Ang tanging permanent lang ay si Lord. Amen. Unconditional si Lord eh. Hindi siya natatapos. Hindi kagaya dito sa mundo, i-offeran ka man ng magandang trabaho, na maging mayaman ka, pero hindi dun nagbabase na sasaya ka, 'di ba? Masasaya ka pa rin sa piling ng Panginoon na nandun yung contentment mo, or ibig sabihin yung kontento ka na sa lahat ng bagay kasi alam mo na kapag kinuha na tayo ni Lord, mas maganda yung buhay na mararanasan natin. Amen po ba? So, yun nga, na
huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo. And kung ano man yung ino-offer sa'yo ng mundo, kunin mo yung makakabuti para sa'yo. Pero yung makakasama na at makakahadlang sa spiritual na relasyon mo sa Panginoon, ibang usapan na po yun. Amen po ba? Dapat ay marunong tayong tumimbang kung ito ba ay tama o hindi. Amen po ba? So, hinihiling din ni Pablo sa Diyos sa talatang ito na idirekta ang kanyang mga mambabasa. Sa katatagan ni Kristo, hinarap nila ang maraming pagsubok at pag-uusig. Ngunit si Kristo ang kanilang halimbawa ng pagharap sa mga pagsubok at pag-uusig ng may matyagang pagtitiis. Binanggit ng manunulat sa Hebreo na si Jesus ay isang halimbawa ng gayong matyagang pagbabata or matyagang pagtitiis. Amen po ba? So, tayo bilang isang Kristiyano, 'di ba? Kapag dumadaan tayo sa mga trials, mga pagsubok, doon din tayo natetest yung saan yung pasensya natin and kung saan ba tayo dapat kumapit, 'di ba? Kakapit tayo doon sa Panginoon, doon sa love ng Lord. Amen po ba? Kasi yung pag-ibig ng Diyos ay unconditional na sa lahat ng mga problems na kinakaharap mo, patuloy ka niyang sasamahan. Amen po ba? And ito po yung nakasaad sa Hebreo. Hebrews 12 verse 1 to 2. Let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and the perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, 'di ba? So, tunay nga na palaging tayong tumingin sa Diyos. I-fix natin yung eyes natin sa Kanya. Dahil siya yung perfecter of our faith. Amen po ba? Siya yung pagkukuhaan natin ng lakas, siya yung pagkukuhaan natin ng lakas para harapin ang mga bagay na binabato ng mundo. Amen po ba? Na inaalok sa atin ng kaaway na ang ganda-ganda pero makakasira pala sa atin sa hinaharap. Amen po ba? Na patuloy nga natin na tignan yung mga nagawa ng Diyos. Amen po ba? And yun, sa pag-ibig ng Diyos, doon niya napapakita na grabing love niya para sa atin. Amen po ba? And ayun din yung example na dapat nating tignan na kahit na dumadaan man tayo sa problema, lagi tayong magtiis. Kasi alam naman natin na lahat ng problema ay may katapusan. Amen po ba? And dun sa mga problems na kinakaharap natin, ito din yung nagbibigay sa atin ng lesson. Amen po ba? Hindi naman tayo bibigyan ng Diyos or inaalaw ni Lord yung trials na yon nang hindi natin kakayanin. Amen po ba? Kasi aminado naman tayo na kapag nakakaranas tayo ng problema, doon tayo lumalapit sa Diyos, di ba? Mas doon natin siya kinakailangan. Pero dapat hindi daw tayo ganun. Dapat lagi tayong lumalapit sa Diyos araw-araw. Amen po ba? And lagi natin siyang maging center sa ating ginagawa. And siya lang yung dapat nating tignan sa mga bagay na kahit sobrang gulo na ng mundo, palagi natin i-fix yung mata natin sa Kanya. Diretso lang. Huwag ka nang liliko, huwag ka nang babalik pa dun sa nakaraan mo. Amen po ba? So, yun nga. Tunay na ganun ka-powerful ang pag-ibig ng Diyos. Na
'Di ba? Sa sobrang love sa atin ng Panginoon, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa atin, para tayo ay maligtas, 'di ba? So, etong love na to na ibinigay ni Lord, i-share din natin to sa iba through sa pagpe-pray natin sa kanila, sa pag-share natin ng gospel sa kanila. So, yun lang po ang maibabahagi ko po ngayong gabing ito. Naway may natutunan tayo na tayo ay dapat maging matiisin at matyaga. Amen. So, bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Yes, hallelujah, Lord God. Lord, maraming pong salamat, Lord God, sa pinagbulayan po namin ngayong gabi, Lord God, na tunay nga na ang pag-ibig ay matiisin. Amen po. Lord, sa mga napag-aralan namin, naway ito po ay tumimo sa aming puso't isipan, Panginoon, Lord God, at may apply ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay, Lord God, na kahit na hindi na kamahal-mahal, Panginoon, Lord God, pero mamahalin pa rin po namin, Lord God. Lord, yung pagtsatsaga namin, Lord God, hindi yung bugnutin, Lord God. Lord, tunay nga na sobrang mahal na mahal mo po kami, Lord God. Lord, maraming po salamat, Lord, for your unconditional love, Panginoon. For your grace, Lord God. And Lord, maraming pong salamat, Lord God, sa pagsusustain po sa amin sa araw-araw, Lord God. Lord, patuloy niyo pong i-bless, Lord God, ang mga manonood, Lord God, at manonood pa po, Lord God. Lord, kayo po ang mag-bless, Lord God, sa mga taong ginagamit niyo po, Lord God, para ma-share din po, Lord God, ang inyong pag-ibig, Lord God. Lord, kayo po, Lord God, ang maidakila, Lord God, at maitaas, Lord God, sa gabing ito. In Jesus' name, Amen. God bless po at pinagpalang gabi po sa bawat isa.